Mga ka-lines, ito pala yung ating kalandi kahoy na walang blower. So gagawin ko to na parang may blower, no? At ganyan na itsura mga ka-lines yung nilagay ko sa pangilalim. At tapos yung aking stainless kasi to, yan yan. So bindigan pa natin yung logo. Tapos ang mangyayari mga ka-lines, puputasan ko dito, masa dito, para dito sa gitna lalagyan ko ng partition. Tapos dito yung parang supply ng apoy, dito sa side dito, yan. Tapos hihigop na siya ng hangin dito, lalagyan natin ng extension dito, tapos may paghigop siya. So para siyang may blower, kahit wala siyang blower ay kaya niyang ano. Tapos pwede rin siya sa use oil, no? Use cooking oil pwede siguro. Ito pala itsura niya, yan yung ano yung paliktaran. So ginorb ko lang yan, tapos para lang pang-abot ko tatakpan, tapos wildingan pa natin yan. So ito lang yung stainless. Di ko sure kung dito kung mailagay natin dito, kung may stainless pa tayo, yung ano supply ng kahoy, no? So hindi ko muna i-step by step, sige dito lang naman. Dito yung partition niya, pakita ko lang pag nalagyan ko ng partition sa bago yung kasunod na. Okay, so yun mga ka-lines, natapos natin yung itong partition. So nilagay ko lang partition mga ka-lines ay ano po yan, plancha na 4mm para tumagal siya sa init ng apoy. So is stainless, wala tayong problema. So itong side na to ay dikit po yan, yung side na yan. Yung sa ilalim may awang na konti para yung apoy makakatulong po ito para pag higop ng apoy. Pag halimbawa galing dito kasi yung supply niyan, ay makakatulong yan. So mula dito sa side na to, so babawasan na natin yan pa extension papunta rito. So gagawa lang ng box na, tapos may tubo dito pataas, no? So yun yung magsisilbi niya parang blower niya. So dito hindi rin makikita mga ating kaldero niyan mga ka-lines, kasi buo to ilalagay natin yan, ganyan. Buo natin ilalagay yan. So wala tayong makikita ng apoy kundi dito lang sa side na to. So dyan natin makikita yung apoy kung meron na. Okay, ang pinaka-purpose talaga dito mga ka-lines, kasi pag wala kasi to hindi tatama yung apoy natin dito sa may plate sa taas. Kaya nilagay ko partition yan para galing sa baba aakyat pa dito, tatama pa dito sa bandang taas. Kasi kung wala yan, dito yan didiretso sa may butas na to. May butas kasi ito papuntang exit ng siyang magbabacuum dun sa apoy para tuloy-tuloy yung apoy niya. Kasi kung wala to ay aakyat po, ay yung galing sa baba dito na po tatama sa banda rito. Pero kung meron to, so aakyat pa dito yung apoy bago siya gumanyan, no? Mas maganda kung mas malapit dito or malayo to dito. So try muna natin dito, pero okay na to siguro. Kasi kung halimbawa dito yung apoy, sigurado tatamaan niya tong banda rito, yung area na to, yung diameter na to. So kahit dito hindi na masyado, pero dito tatamaan siya. So walang problema kasi flat naman to. So pwede natin dito pwede natin banda rito yung ilagay yung kahoy natin, yung kahoy, yung kaldero natin or lulutuin, no? Dito natin ilalagay yun. Okay, so yan ang pinaka-purpose nito. Sa ito rin makakatulong ng yung butas ito, makakatulong to sa pag pressure ng hangin doon sa may ilalim din. Mga ka-lines, natapos na natin yung parteng baba ay sa bago natin takpan. So dito pa may box pa to dito, tapos may box pa to dito, tapos labasan ng ng hangin. Tapos ito naman yung pasukan ng kahoy, ito doon, butas yan doon. Tapos dito naman yung ating yung sindihan natin. Lalagyan natin dito ng kahit kapatan na ng kung ano mang gamitin na pang sindi. So stainless ang gamit ko, ito na may spare natin. Kung wala, basta ito pwede to bakal lahat. So kung may stainless kayo, ay okay lang, no? So pagkatapos nito ay ito pa pala, dito babox ko muna to.
tapos takpan, tapos lalagyan ng hangin pa exit. So yan na po yung ano niya, pinaka ano. Tapos dito naman yung sa baba, dito yung tanggalan niya ng abo pag may abo na siya, no. Tabas natin dito, tapos may sara-sara siya. Okay, tapos ito na rin yung pinaka ano niya, yung ano ng gawan ng hangin, no. Pwede dito sa panong hangin, pwede rin dito sa baba, pero mas maganda dito, no. Okay, so ang next natin dito ay dito naman yung gagawa ko ng box. So mga ka-lines, no, yung itsura niyan. So ang kulang lang yan ay takip dito natin, panghigop ng hangin, no, para magkaroon siya dito ng hangin dito, yakit dito lusot. Kaya hindi siya abot dito rin mga ka-lines. Importante ditong area to ay magkaroon ng katamaan ng apoy. So gaya na sinasabi muna, ito yung babanda dito yung apoy para tumatama dito yung sa ibabaw. Paglagay natin ng mga ka-lines ay yung ito, yan. Kaya nga pinakita ko, no, bago ko lagyan ito para matanda nyo, kasi hindi na ito buksan, i-welding ko na ito pero sa sunod siguro pag ano, yan, para dito hindi ang init lang dito yung gagawin. Pwede rin tayo mag-barbecue dito kahit apoy ang ginagamit, o pwede rin dito ang tawag yan, yung prito, basta painitin lang muna to, tapos sa mantika huhugasan. Pwede rin tayo magprito dito, nagamit lang to, so walang usok. So pang indoor outdoor depende sa setup. Kung indoor, depende yun sa exit ng ating usok, basta sigurado uusok to. So depende sa setup natin. Kung pang outdoor ay maiksi lang yung ating extension dito. So papakita ko rin dito yung parang extension. Kaya nilagay ko na to kasi kapos to, dito pa ko mag-add, at dito rin natin lalagay yung ating parang vacuum nya. Okay, lines tapos na, no. So ito itsura nya, ito yung pinaka vacuum nya, yan, ito. Tapos dito yung ano, so nilagay ko ng paa dyan para timbang. So nakita nyo naman yung itsura yun dito bago ko pinalo dyan, iba natin ginagrind. Tapos dito naman ayun yung pinaka ano nya, yung dito manggaling yung hangin na higupin nun, para yung kahoy dito pababa, susunog lang, or kulang pa to sa angat. Mas maganda yung angat pa, pero tinamad na tayo kaya ganito muna itsura, yan. So i-testing natin ngayon, no? So ganun yung itsura nya. Tingnan natin kung pwede ba siya dito. So sa tingin ko dito pa lang pwede mo na i-check kung may apoy na ba sa doon sa ilalim, kasi paangat kasi ito So makikita mo yung apoy niya na pataas, na talagang higupin niya pataas. So dito bandang mataas pala, pero hindi sa 100% na talagang dito manggaling yung ano. Kasi ito mga ka-lines, ito nalagay ko ng takip ito. Ayan, kung mahaba yung kahoy, so may posibilidad na ano, dito manggaling din yung mahigop niya. So nagabang din ako ng panara dito. Ito napudpud, sobrang nipis, so gawin ko ng paraan to. Pero kung may masara na to dito, may sara, so kahit dito siya humigop, okay lang, no? So try natin na magsaing kung talagang pwede ba siya. Makikita nyo mga ka-lines ay karton lang yung gamit natin. So ang pag sisingaw yan doon, yan. Pero kung halimbawa meron na to maraming abo, ay pwede na to lagyan ng gas or mantika na used oil para mabilis siyang sumilab. Ngayon pag meron na dyan, dito natin ipapasok yung kahoy, no? So hindi ito mahirap, pero pag may blowtorch kayo, saglit lang dito. Ay makita nyo, umusok na doon, parte dito ay konti na, so nahigop na niya. So meron na tong ano, meron na siyang bumakto na siya. So
So ngayon lalagyan natin dito ng kahoy. Yun. Bumaba na yung kahoy. Yan. Minsan ako manipis-tipis. Tignan nyo na talagang pahigop yung ano. Pahigop yung ating hangin. No. Kailangan natin lagyan para matablan yung kahoy doon. Tuloy yung ano niya, higop ng ano. Kasi dito yung sindihan natin, doon yung kahoy. So saktong-sakto matatamaan yung ano. Tatamaan yung kahoy talaga. Diba? Dito sa karton. So ganyan po yung concept niya. Ito small version lang to. So kung mag-DIY kayo ng cement, pwede rin yung cement. So mas madali ang bakal. Kung may budget, bakal na lang. Medyo matagal-tagal pa. Mas maganda kung stainless. Yan na po, try na to natin. Dito kami magluto. Palayin so. Doon ay meron ng apoy. So papunta na yun sa taas lahat. Kaya wala problema. Subukan natin magsaing dito. Ayan. Ganyan lang. So napakainit na po dito. Napakainit na po yung ano. Pag ganyan mo, hindi pa na ano, napakainit na. So yan. Problema mga ka-lines kasi yung kaldero ko ay may bukol sa gitna. Eh, hindi lumalapat yung kabilang puwit niya. Dito lang, pag ganyan lang. So gagawin ko dyan, baka butasan ko ng konti sa bandang gitna para ma-shoot yung bukol o i-grind ko yung bukol nito. Lens, honest review tayo ha. So umabot ko siya ng siguro mga 15 minutes bago kumulo. Gawa nga ng nakaangat tong ano. Nakaangat tong puwit ng kaldero, ayan o. May bukol sa gitna ng kaldero. So kaya ko i-grind yung kaldero na lang siguro i-grind para hindi nabutasan to. Para wala talaga ang ano, yung uling. So parang gasol na yung ano natin dito. Hindi siya mangingitim na. Saka siya walang blower. So ayan po. Maraming salamat.